Ano nga ba ang trauma na dapat nating naiintindihan at syempre mula sa isang eksperto? Special na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW mula po sa inyong Bantay OCW Foundation. Ako po si Susan Cage. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Dinaraw tayo dito sa Pilipinas ng ating partner katuwang pagdating po sa mga usapin ng psychology, ng counseling, ang ating psychotherapist mula po sa Canada at siya rin po ang kumakatawa sa Compassionate Assistance for Resistant Experiences. Naku, ano nga ba yan? Dr. Alice Labaw, welcome back! Kamusta na, Susan? Ay, salamat, nandito ka sa Pilipinas ngayon. Oo nga, ang tagal, no? Pero Doc, nung panahon ng pandemya, talagang matindi, no? Yung pangangailangan namin ng tao pagdating sa usapin na yan. That catapulted the awareness that there is such a thing. Kasi nga, nagkasama-sama sa bahay, so parents became aware of the kids, and then the kids became aware of each other. Parang there was awareness. Walang choice kundi magharapan, ano? Then that made people become more aware of themselves also. Kasi walang other disturbances, no? Walang activity sa labas. So ang tendency is, oh my God, what am I gonna do with myself? What's going on with me? Parang nagkaroon ng focus. And because we became more focused, we became more aware. Pero mas matindi rin yung tensyon kasi nandun nga sila lahat. Nasa isang bahay at kanya-kanyang buhay. Yes. Nagkakatingin na nagkakikitaan sa matalang dati. Pagising sa umaga, kanya-kanyang alis lakad na. Wala na tao sa bahay. Oo, yan. Maraming activities to take your focus away from what is really going on. Ngayon, during the pandemic, kailangan harapin. Nagkaroon ng pagkakataon. I think the whole world, we were able to recalibrate. I would use the word recalibrate or reassess. O nagkaroon tayo ng moment to reassess what is going on with life. So, ibig sabihin, Dok, bit-bit natin lahat to, yung experience natin sa COVID time o ng pandemic? Yes, whether we like to admit it or not, yun marami pa rin in denial. Pero because of the pandemic, we were not allowed to go out. We were not allowed to recreate or to get ourselves busy with other things. We were made to focus. Yung tinatawag nating in denial. Madali kasing maging in denial kasi kung meron kang gagawing iba, hindi ko na lang yan aatendihan. Hindi deny mo na meron kang kailangan gawin. Okay? Parang wala naman yung pinagkaiba dun sa inutusan mo yung anak mo. Sabi mo, yan ang gawin mo. Kasi may ginagawa pa ako. Ayan. Okay, so tutumbukin na natin yung trauma, yung ating topic sa episode na ito. Yung trauma, Doc, ano nga ba ito? Like for instance, Susan, ano ang understanding mo, for instance, ng trauma? Yung mga experiences, sitwasyon na hindi ko makalimutan. Event. Diba? Right, event. Event. Usually, ang iniisip ng tao when it comes to trauma, masamang event. Oo. Traumatic naman yan, yung mga ganun, diba? Oo. Ang tinatawag nating trauma is usually yung pangyayari. Opo. Okay. Kung ano yung nangyari. Kung ano, na-aksidente. Okay? Yun ang trauma. Yun ang common man's knowledge ng trauma or yung common man's definition ng trauma. And palaging hindi maganda yun. Hindi para sa amin. Bad. Kaya nga, tulad for instance, magbigay ako ng example para naman mas klaro. No? Sige nga. Bata, 2 taon, maglalaro. Okay, so nagbe-breakfast ang magkakapatid, no? So nanay at tatay nandun, okay, masaya, okay. Then all of a sudden, biglang pumasok na sa eskwela ang mga kapatid niya. Tapos yung mami at saka yung daddy pumasok na rin ng office, no?
Yung 2 years old na yun, naiwan. Iba 2 years old na yun, doon sa nangyaring yun, may trauma, wala. Oh, 2 years old. Wala. Oh. May understanding na ba siya, yung 2 years old? Yung 2 years old, kasi ang baby, it's all about me. Okay. Okay? Ako yan. Hala, naiwan ako. Okay? So alam niya yun? Na biglang nawala yung mga tao sa paligid niya? Oo, siguro hindi nila ako mahal. Bakit kaya na ako hindi mahal? Siguro kasi bad ako. 2 years old yan. Walang language yan, ha? Opo. Pero may emotions yan. But I'm not talking about everybody, no? Mhm. Binibigay ko lang to as an example. Tatanungin mo, paano mo masasabihin na may trauma? Okay? Oo nga po. Wala namang, sabi mo nga, walang lingwahe, no? Wala nga. Pero alam mo, Susan, ang ating katawan, may memorya yan. Alam mo ba na magmula nang nasa sinapupunan ka ng mami mo at saka ako, meron na tayong tinatawag na muscle memory. Sabi nga, one of the books, and you can read about it, si Bessel van der Kolk, ang tawag niya, the body keeps the score. Lahat ng nangyari sa ating katawan, sa ating buhay, minsan naaalala mo, minsan hindi mo naaalala, but our body retains it. Naaalala. Pwede i-connect ko yan sa sinasabi ng mga matatanda na pag nag-aabuso daw sa body niya, ay, sisingilin ka niya pagtanda mo. O, di ba? Oh my God, di ba? Diba? Actually, hindi ko nga tumatanda. Naniningil. Naninigil na. Yun pala yun. Yes, Okay. yes. Tulad mga, ay naku, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ang mga bangs ko sumasakit, ha? Hindi ba yan ang mga expression natin? Yes. Yes, merong ganon. Katulad for instance, okay, so yun na yun, yung batang yun, syempre hindi naman na naintindihan yan. So, okay, so, ala mo ngayon, nakalimutan mo na yan. So, pagdating ngayon tumating ngayon ng pagkadalaga o kaya ng pagbibinatak, no? Naiiwan ngayon siya. Nanginginig ngayon na hindi na maintindihan. Ba't ako nanginginig? Nasa bahay lang naman ako. Okay? Sino ang nanginginig? Yung bang matanda? O yung 2 taon? So, big niya yung experience niya nung 2 years old siya na, kaya siya nanginginig. Nung adult na siya. Ngayon, lalapit ka sa akin kasi resistant na yun yung feeling na naku, hindi ko maintindihan. Bakit ako, ayaw ko talaga na iniiwan ako. Naku, nung iniwan ako talaga, akala ko talaga. You know, maraming ganon. Ano, hindi ngayon maintindihan. Bakit nagka-depress? Araw-araw naman namin ginagawa ito na umaalis. May naiiwan siya. Hindi ka ngayon pwedeng iwanan. Kasi nga, nagkaroon ka, tinatawag na, yung 2 years old na yon is now revisiting you. Irang trauma. Without you knowing. Because ang trauma is ayaw nila sa akin, hindi nila ako mahal. Dapat akong maiwan. So, lahat ng tao may trauma. Lahat ng tao may trauma. Hindi pwede sabihin niya na perfect yung life niya. No. Dahil alam mo, ang bawat isa sa atin, 2 pangangailangan. Naku, very interesting sa mga susunod na episode natin. Mga kaibigan, ang ating 3-in-1 kung tawagin nga namin, psychologist, psychiatrist, psychotherapist, tuwa ng iba si Dr. Alice Labaw ng Compassionate Assistance for Resistant Experiences. Ito po ang inyong counseling sa pamamagitan ng inyong Bantay OCW Foundation dito sa Bantay OCW Program para sa Inquirer.net at OFNmedia.net. Ako po si Susan K.